Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po, nandito po tayo ngayon. Pag-uusapan po natin ngayon yung bagong attack dog ng Malacanang na si Claire Castro. Ito po yung kahahire lang po nito yata nung 24 or 25. Bumanat agad ito against kay Duterte. Nung rally kasi ni Duterte sa Cebu, maraming binanggit si Pangulong Duterte regarding doon. Ngayon, yun po yung binibira niya ngayon. So, regarding po sa dictatorship, regarding din po sa gold, yun po ang binabanatan niya ngayon sa kay Pangulong Duterte. So, pakinggan po natin sila ni Karen Davila. Kasi si Karen Davila po ang nag-interview sa kanya. So, pakinggan po natin at pakinggan po ninyong mabuti kung bakit niya pinagbibintangan si Pangulong Duterte na siya dapat yung papuntang diktador. Okay? Pakinggan po natin siya. Kasi ang sinasabi niya, nag-aakusa si Duterte ng pagkadiktador. Si Duterte daw ang papuntang diktador. At pakinggan niyo mismo kung anong dahilan niya. Kung bakit si Pangulong Duterte papuntang siya ang diktador. Okay? Pakinggan po natin sila. Why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power really being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? Yan. Tingnan nyo yung reason niya. Mga kababayan, alam nyo naman po ang dahilan kung bakit po napasara ang ABS-CBN. Hindi ba po expire yung prangkisa nila? Tama po ba? Expired yung prangkisa nila. So, kailangan nilang manghingi sa Kongreso. Ang sabi nitong attack dog ng Malacanang, kahit na daw bigyan sila ng prangkisa ng Congress, ang NTC, inorderan daw po ni Duterte na wag mag-operate. Diba po? Yan sabi niya. Pero mali po yun, mga kababayan. Ang totoo pong dahilan yan, kaya po siya hindi binigyan ng Congress ng prangkisa sa dami pong anomalya sa nangyayari po. Nahalungkat po yan doon. Doon po yan nakilala si Congressman Marcolita. Bakit? Hindi po to nagbabayad ng tax. Payag naman po si Pangulong Duterte na bigyan ng prangkisa ito at mag-operate, pero bayaran nila yung bilyong-bilyong tax na hindi nila binabayaran sa gobyerno. Saan ka makikita? Nangungutang ng pera sa Pilipinas, pera ng Pilipino, hindi binabayaran ng ABS-CBN. Yun po yung dahilan, mga kababayan, kung bakit napasara ang ABS-CBN. Bakit ito galit na galit kay Duterte? Kasi ito, empleyado ito ng ABS-CBN. Mayroon tong programa doon panggabi doon sa ABS-CBN, kampanyera yata po yun. Yun po yung niya, hindi ko lang alam kung sa TV o sa radyo. Pero alam ko sa radyo O sa radyo po yata. Yun yung programa nitong Claire Castro na ito. So ngayon, ang sinasabi niya, hindi ba dapat si Duterte ang diktador? Kasi siya yung tingnan mo yung nangyari sa ABS-CBN. Tama po ba yun? Kung titingnan nyo po,
bakit po nasabi ni Pangulong Duterte na papunta ng diktador si Pangulong Marcos? Una, ang SMNI may prangkisa. Diba? Ang ginawa nila, inorderan nila yung NTC na wag bigyan ng operasyon. Tama? Yung ba, parang inamin na rin ni Claire Castro na diktador talaga si Marcos. Kasi, yun ang sample niya doon kay Duterte. Ang hindi alam nitong abogadang ito na nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, hindi binigyan ng prangkisa dahil kailangan muna niyang magbayad ng bilyong-bilyong utang sa gobyerno. Yun po yung reason kung bakit siya nasa pasara. Hindi po lang basta sinara. Ang sa SMNI, ang sinara lang talaga. Active po ang prangkisa noon. Inudiran lang yung NTC na wag mag-operate. Ngayon, sasabihin niya si Duterte ang diktador? Samantala si Marcos ang nagpasara sa SMNI? Pangalawa, paglusob doon sa KOGC, hindi ba diktador yon? Warrant of arrest lang ang bitbit nila. Pero nag-search warrant si General Torre doon sa KOGC, nagtagal doon ng 15 araw, di ba? 16 na araw, hinukay pa yung buong compound ng KOGC, tapos ginawa pa nilang kampo. Hindi ba diktador yun? Pangatlo, yung pagpapakulong sa mga tauhan ni BP Sara. Di ba diktador yun? Sa chief of staff niya. At saka yung sa isang yung matandang babae. Si General Wilkins. Si Colonel Grijaldo. Hindi ba diktador yan? Anong sinasabi nila na si Duterte ang diktador? Wala na sa posisyon yan. Si Marcos ang nasa posisyon ngayon. Bakit ba ito si Attorney Claire Cuno, na taruingang abogado, hindi marunong ito mag-isip? Talagang ang target nito, ang pamilyang Duterte. Di ba mga kababayan? Huwag ko kayong pabudol dito sa babaeng ito. Madaldalang ito pero hindi nagre-research ito. Tandaan po ninyo, hindi po yan ng totoong nangyari. Bibigyan po sana ng prangkisa yung ABS-CBN na yan. Ang kondisyon lang ni Pangulong Duterte, bayaran niya yung utang lahat na bilyong-bilyong piso doon sa Pilipinas. Yun po ang tamang doon. Hindi lang po basta-basta pinapasara yun. Budol po ito si Attorney Claire. Tuloy po natin ang kanilang balitaktakan ni Karen